So yan mga kadabs, bali today is August 16, Saturday. Pumasok tayo ngayon para mag-troubleshoot and magbalit nitong ating network switch na D-Link. Yan, as you can see, yan na lang yung ilaw niya. Yung issue nito, ang pinaka main issue nito mga kadabs is yung 1, 2, 3, 4, and 5, 6, 7, 8, 9 or 8 is defective. So hindi na siya nag-iilaw. So apektado yung aming ibang departments. So like logistic department, accounting department, kasama siya dyan sa naapektuhan. So ang gagawin ko ngayon is papalitan siya, i-replace natin siya, and ito-troubleshoot ko din yan pag na-pull out ko na itong network na to. So kaya yan, balik magulo na naman yung network namin. So tinanggalan ko na ng takip dito, yung pinaka-patch cable niya, para madali i-access. So madali hugutin yung mga network na nakakonect sa kanya. So ito pala ang ikakabit namin or ikakabit ko. So TP-Link 24 GB desktop rack mount switch, metal to, and may model siya na TL-SG1024D. So plug and play, gigabit internet, durable, metal casing, and green technology. So traffic prioritizations, low preventions, and isolations. So yan ang ipapalit natin. So meron tong 24/4. So tugma naman dun sa papalitan natin. Mayroon din kasi yung 24/4. So ang model nito is TP-Link. Tapos yung papalitan natin is D-Link. So ilalagay ko lang yung bracket niya. Ito. Bago ko hugutin yung isa. Yung D-Link na mayroong issue or defective. So yan. Ilagay ko muna yung bracket. So yan, tuloy-tuloy lang yung video natin para papasplay na lang natin yan pag medyo mahaba. So lagay natin tong mount bracket nya, rack mount bracket. So para mamaya madali na lang siya i-kabit pag ginahugot na natin yung isa. So itong rack mount bracket or itong naka-L na to, sukat naman to sa standard size ng ating data cabinet or network cabinet. Sa paglagay nito is may 4 lang siya na tornilyo. Pwede rin siya ilagay sa wall mount. So yan, papasplay ko lang muna mga kadabs. So yan, itong L bracket na to or pang rack mount niya is may option yan. Ayan. Bali, 8 siya na hole. So kung wala kang network cabinet, pwede mo siyang i-wall lang. Ganyan. So naka-connect yung switch natin sa wall. Yan, sa mga wall plywood or kaya sa cement, pwede yan. Nakaganito lang yung bracket niya. Pero pag may network cabinet ka, pwede nakaganyan. Naka-rack mount siya sa network. Kasi ganito talaga yung setting up ng rack mount niya. Pag may network cabinet ka. So yan, hugutin muna natin yung mga nakakonect sa kanya. Patayin ko muna yung pinaka power ng switch na to dito sa likod.
So Phillips screw lang naman kailangan nito. May apat to na tornilyo. Hugutin na muna natin yung mga nakakakunik. Check muna natin kung recorded. So recorded. Start again. So kaya ang purpose pala ka Saturday ko to troubleshoot para yung ibang nakakonect dito kasi may active pa. Makikita mo naman may active, may lights indicator dito. So kaya Saturday tayo pumasok para yung ibang user hindi maapektuhan. Marami din kasing nakakonect dito. So sa mga new subscriber natin dyan at sa mga bagong nanonood sa channel natin. Itong network na to or network cabinet na to, may mga naka-install dyan dati. Iba yung kulay ng patch cable, yung mga gray, tsaka puti. Mas magulo to dati. Nung pagdating natin dito, tapos ni-repair natin, pinalitan natin ng patch cable, tsaka yung mga switches. And itong e-cruiser. So, yung pinaka dyan namin, firewall, pinalitan na din namin yan. Sa mga nakapanood na dyan, sa mga dating nanonood na sa akin, sa new viewers, tignan nyo na lang sa ating YouTube channel. Meron doon. Sa pag-install nito, yung start na start, may kasama ako dito ng OGT dati. Pag-connect sa pagtanggal ng mga nakakonect dati dito. So kasama ko siya sa paggawa ng mga patch panel. Ito. Yung paggawa ng patch cable pala ito. Mga kuleblo. Ito, galing ko lang tong apat na screw. So yan, tatanggalin na natin to. Yan natanggal na natin yung screw nya. Kaya dito sa server is walang patayan yung aircon. Bali dalawa aircon namin dito. Siniswitching namin yan. Everyday is switching namin. Para kasi itong ibang, kasi kagaya nitong ating D-Link switch, 24-port switch, wala siyang exhaust fan or blower fan, kaya umiinit to, kaya so nakababad yung aircon dito 24/7. Kaya mapapansin nyo sa mga ibang server din ng internet or sa mga ISD or information department nyo, kagaya sa mga CCTV din, walang patayan yan yung DVR kasi wala ding exhaust fan yan or blower, kaya naka-base lang yan yung pang cooling effect niya is yung aircon, para kaya naka-aircon yung pinaka-room na to. So yan, ito yung tinanggal natin. So yan na yung hitsura niya after makuha natin yung yung 24-port D-Link dito na switch. Yan, yung defective. So re-replace na natin ito ng TP-Link. Ito siya. Bigay muna natin yung cellphone. So yan, kabit na natin to. So yan, power on natin sa likuran.
Naka-on na siya. Power up na siya. So ayan, power up na siya. Yung mga nakapang-ilaw na dyan. So ayan, nakapang-ilaw na dyan. Ito kasi galing to sa ISP natin, dalawa yan. PLDT tsaka Converge. So ito magdi-distribute dito. So ito magdi-distribute dito sa pangalawa. Tsaka ito pa rin magdi-distribute dito sa pangatlo. So yan lang yun mga kadabs. Lalagyan ko na lang siya ng from dito. Pupunta dito sa Cascade connections. So yun lang mga kadabs. And thank you for watching sa mga IT dyan at sana may na-share ako sa inyo. So sa mga student na panoorin nyo to, and sana mag thumbs up kayo and subscribe kung nagustuhan nyo itong ating video. So yan, thank you for watching. So ayan, yun na yung hitsura niya ngayon. Nakabit na natin. TP-Link TL-SG10 24D 24/4. So yan, and ito yung ating pinalitan D-Link. So i-troubleshoot natin to sa Monday. Pauwi na tayo ngayon. So yun, natapos dyan. So yun, siningit na lang natin yan para makita nyo yan.